Salamat po muli, Pastor. Praise God po at tayo muling nagsama-sama na naman po upang mag-aral ng kanyang mga salita. Praise God at sino pong binaha dito noong nakarang araw? Wala naman dahil mataas nga po ang antipolo. Pag binaha ang antipolo, tsak, lubog na lahat. Ingat din po. Salamat din po sa pag-iingat ng ating Panginoon. Patuloy po tayong iniingatan sa lahat ng panahon. Amen? At sige po, tayo po ay magtutuloy na sa ating pag-aaral ng ating ng salita ng Diyos. At ang lahat po tayo ay may plano sa buhay, di po ba? Lahat tayo may plano. Mga kabataan, may planong makapag-aral at makapagtapos ng kanilang pag-aaral upang makahanap ng magandang trabaho. Di po ba, mga kabataan? Planong umasenso sa trabaho. Ganun din po, mga binadalaga, may plano ring bumuo ng isang pamilya. Magkaroon ng asawa, magkaroon ng mga anak. Planong magkaroon ng negosyo. Makapunta sa ibang bansa, makapagpatayo ng sariling bahay, at marami pa pong mga plano sa ating mga buhay. Ngunit ang mga plano pong ito ay pansarili lamang natin, di po ba? Habang andito tayo sa mundo. Hindi po masama na magkaroon ng ambisyon o plano sa ating buhay. Ngunit, ang dapat, kung nagpaplano po tayo, ay dapat kasama natin ang Diyos, di po ba? Binagdadasal natin ito at humihingi tayo ng karunungan sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Kung tayo ay may plano sa ating buhay, ay ganoon din po, may plano ang Diyos sa atin. Amen? Sa ating mga nananampalataya sa Kanya. Kaya ito po ang ating pag-aaralan sa umagang ito. Ang plano ng Diyos para sa bawat mananampalataya. Bakit po tayo narito? May nakasulat. Ito po. Sa Efeso 1, talatang 3 hanggang 10 ay mababasa natin ito. Bakit po tayo narito ngayong umaga? Ano ba ang layunin ng Diyos sa ating buhay? Kung ang isang tao po ay hindi alam kung saan siya patungo, sigurado pong maliligaw siya. Maraming Kristiyano ang naguguluhan at naliligaw sa buhay dahil hindi nila alam o kaya naman hindi sila sumasang-ayon sa plano ng Diyos para sa kanila. Di po ba? Sa sulat sa mga taga-Efeso, malinaw na inihayag ni Apostol Pablo ang layunin ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya. Atin kung gayong pag-aralan ang sulat ni Pablo upang malaman natin kung ano ang plano ng Diyos para sa bawat isa sa atin. At tayo po ay magsisimula sa pagbasa sa Efeso 1, 3 hanggang 10. Sabi po dito, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Yan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. At sa verse 7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa gayoy pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala
na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. Pagdating ng takdang panahon, ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Amen. Sige po, tayo po ay mandaling manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Maraming salamat, Panginoon, sa mga oras na ito na kami ay makakapag-aral sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, at buksan mo ang aming mga puso't isipan upang maunawaan namin, Panginoon, kung ano ang plano mo sa aming mga buhay bilang mananampalataya, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pribileyo ito, Panginoon, na kami makapakinig ng iyong mga salita. At nawa, Panginoon, hindi lang namin ito marinig, kundi ito'y maisapamuhay pa namin, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat po muli, Panginoon. Binabalik namin sa iyo lahat ng kapurihan, lahat ng kaluwalhatian. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. So, ano nga ba po ang plano ng Diyos para sa bawat mananampalataya? Una po, ang iligtas tayo sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ano pa ang planong pagliligtas na ito? Una po, nilayo ng Diyos na tayo ay ariing mga anak niya sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo bago pa man likhain ang sanlibutan. Sa binasa nga po nating verse, at sabi dito, at sa ating ang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Yan po ang kanyang layunin at kalooban. So bago po likhain ang sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan nga po ng pakikipag-isa natin kay Kristo upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil nga sa pag-ibig ng Diyos, tayo kanyang pinili upang kanyang maging mga anak sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Ang Diyos Ama po ang nagplano ng kaligtasan niyan. From eternity past to future. Bago palikhain ng sanlibutan ay pinili niya na tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Dahil po sa pag-ibig ng Diyos, ay pinili na tayo upang maging anak niya ayon sa kanyang mga layunin at kalooban. Tayo po ay pinili ng Diyos mula pa sa simula na maging kanya sa pamamagitan po ng Panginoong Hesus ayon sa kanyang plano. Ang Diyos po ang gumagawa sa lahat ng bagay ayon sa layunin ng kanyang kalooban. Pag-ibig ng Diyos ang nag-uudyok sa kanya kung bakit niya tayo pinili, hindi dahil sa kaibig-ibig tayo. Ang Diyos Ama ang nagplano ng ating kaligtasan. Ang Diyos Anak na si Hesukristo ang nagsakatuparan nito. Si Kristo ang tumubos sa atin sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganun po kasagana ang kagandahang loob na ibinuhos niya sa atin. Amen po? At pangalawa po, ang planong pagliligtas. Sa pamamagitan nito ay kanyang paghaharian ang lahat ng nilikha sa langit man o sa lupa, sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Sabi nga po sa verse 10, pagdating ng takdang panahon, ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Pinaunawa po sa atin ng Diyos ang kanyang kalooban na isakatuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng panahon. Layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at ipasailalim ang mga ito kay Kristo. Meron pong plano ang Diyos na
mga siwa si Kristo pagdating ng takdang panahon. Meron pong tamang panahon na mangangasiwa si Kristo Jesus. Kaya po tayo tinawag, kaya po tayo niligtas, kaya tayo tinubos, sapagkat tayo ay ginagawa niyang bahagi ng mga planong yun. Ano po ang plano? Ang ministeryo ay ang kalooban ng Diyos na hindi niya ipinaalam sa kanyang mga hinirang noon. Ngunit, ipinaalam niya sa atin ngayon. Yun po ang mystery ng Diyos. Noon kasi may mga bagay na hindi pinapaalam ng Diyos ang gagawin niya. Ngunit, nung panahon ni Pablo ay hinayag na ito. Sinabi na ito sa kanyang mga apostol kung anong mga misteryong ito. Ang misteryong ito ay ang paglagay ng lahat ng bagay sa langit at sa lupa sa ilalim ng pamumuno ni Kristo Jesus sa takdang panahon. Ang pinag-uusapan niya marahil dito ay yung millennial reign na tinatawag ng ating Panginoon. Sabi nga po sa 1 Corinthians 15:27, ganito ang sinasabi ng kasulatan. Ang lahat ng bagay ay lubos na pinailalim ng Diyos sa kanyang kapangyarihan. Ngunit sa lahat ng bagay, maliwanag na hindi kasama rito ang Diyos na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. Si Kristo po, siya po ang namumuno at ang lahat ng bagay sa langit at lupa ay nasa ilalim ng kanyang pamumuno, pangasiwa, ng kanyang kapangyarihan at otoridad. Di po ba bago siya umakyat sa langit, ang sabi niya, ibinigay na sa akin ng Ama ang lahat ng kapangyarihan dito sa lupa at sa langit. Kaya nga po, nang umakyat siya sa langit, ay dala-dala niya ang kapangyarihang yun. At sabi rin sa Kolosas 1:2, ang sabi dito ni Pablo, at sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay maipagkasundo sa Kanya. Pakikipagsundo sa pamamagitan ng pag-aalay ng anak ng Kanyang dugo sa krus. Kaya po siya nagkaroon ng kapangyarihan, ng karapatan, ng otoridad, ay dahil nga po sa ginawa niyang pagliligtas sa kanyang mga hinirang sa pamamagitan ng kanyang dugo. Yung pagliligtas po na yon ay binigyan niya sa atin. Ipinagkaloob sa atin ayon sa kanyang mayamang grasya. Napakadakila po ng planong ito ng Diyos. Amen po? At pangatlo pong plano pagliligtas. Ito ang kalubusan ng pagpapalang espiritual na dala ng ating pakikipag-isa sa Panginoong Hesus. Sabi nga po dito, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Marami po sa atin, pag nakakadinig ng pagpapala, material agad ang iniisip. Di po ba? Pero yung sinasabi dito, ang pagpapalang espiritual ng mga mananampalataya ay mayroon lamang pong kaganapan kay Kristo. Kung wala si Kristo, ay wala pong espiritual na pagpapala para sa sinuman. Ang tangi pong kailangan ay walang iba, kundi maging na kay Kristo na tayo. Maging na kay Kristo na ang isang tao. Ang pangunahing pagpapala ng Diyos na nakalaan para sa mga Kristiyano ay hindi po material o pisikal, kundi espiritual na pagpapala. Ang mga material at pisikal na pagpapala ay limitado lamang sa pisikal na buhay po dito sa mundo. Dahil dito pa tayo sa mundo, may mga limitado po ang ating mga pagpapalang espiritual. Kaya nga po ang espiritual na buhay ay isang makalangit na buhay. At sa makalangit na buhay na ito, ibinuhos ng Diyos ang pagpapalang espiritual na makakamtan natin kay Hesukristo.
Ano-ano nga ba yung mga pagpapalang espiritual na ito na ipinagkaloob sa atin ng Diyos? Ang mga espiritual na pagpapalang ito ay tulad ng kabanalan, pag-ibig ng Diyos, biyaya ng Diyos, kagandahang loob ng Diyos na saganang ipinagkaloob sa atin, kapatawaran ng ating mga kasalanan, pananahan ng Espiritu Santo sa ating mga buhay, at buhay na walang hanggan. Ito po ang tunay na pagpapala ng Diyos para sa mga mananampalataya. Kaya nga po ang sabi sa verse 3 ay, magpasalamat tayo sa Diyos at pinagkalooban tayo ng lahat ng espiritual na pagpapala. Bakit po? Dahil sa pakikipag-isa natin sa ating Panginoong Jesus. Amen? So ano nga ba ang plano ng Diyos para sa bawat mananampalataya? Pangalawa, ang gamitin tayo sa pagliligtas ng sanlibutang ito. Sabi po sa diyan, nakalagay po, bakit nga ba tayo nananatili sa daigdig? Una po, iniligtas tayo sa kagandahang loob ng Diyos sa pananampalataya, hindi dahil sa ating mga gawa. Ang sabi po sa Efeso 2 verse 8-9, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Nahabag po sa atin ng Diyos. Ginawa niya para sa atin ang hindi natin kayang gawin. Ibinigay niya ang hindi natin karapat-dapat tanggapin. Ang kaligtasan ay libreng regalo po mula sa Diyos. Hindi natin ito binayaran at hindi rin natin ito kailanman mababayaran. Ang biyaya o kagandahang loob ay tumutukoy po sa pabor ng Diyos sa tao. Ang Diyos na mismo ang umaabot sa atin para pagpalain tayo. Kahit hindi tayo karapat-dapat ay pinagkalooban tayo ng Diyos ng biyaya. Ito po yung punto ng Efeso chapter 2 verses 8-9. Naligtas tayo dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Mali pong isipin na maliligtas tayo sa kaparusahan at pagkakaalipin sa kasalanan sa pamamagitan ng pagiging mabuti, pagsunod sa kautusan, o pagsali sa mga religious group. Ang lahat pong ito ay hindi sapat, kahit na po gaano pa tayo kasigasig sa paggawa nito. Kung batay sa paggawa ng mabuti, ano po ang sukatan? Anong sukatan na sapat na ang ginagawa natin para mailigtas? Kung batay naman po sa pagsunod sa kautusan, paano kung pumalya tayo o may hindi tayo nasunod na kahit isang kautusan? Na sa totoo lang po ay hindi naman natin nasusunod lahat ng kautusan. Hindi po ba? Kaya nga po sa halip na magmalaki po tayo, ay buo po tayong magpakumbaba nating tanggapin ang biyaya ng Diyos. Kapag tinagamtan natin ang biyaya ng Diyos, ay magsisi tayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Paniwalaan natin na tanging si Jesus ang daan ng kaligtasan. Amen po? Pagpasalamat natin ang kabutihan niya dahil binayaran na ng Panginoon Jesus ang ating mga kasalanan. Yan po ang kagandahang loob ng Diyos na ipinagkaloob sa atin. At pangalawa po, kung bakit tayo nananatili sa daigdig, iniligtas tayo at nanatili
upang iukol natin ang ating mga sarili sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos noon pa mang una. Sabi doon, tayo kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pa mang una. Ang sabi po dito sa Efeso chapter 2 verse 10, tayo ay kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pa mang una. Bilang isang anak ng Diyos, napakagandang mensahe ang maaaring ibigay sa atin ng tekstong ito. Na tayo ay nilikha ng Diyos na may layunin na gumawa ng mabubuting bagay. Opo mga kapatid, mga mabubuting bagay. Kapag sinabing mabubuting bagay, ito ay lahat na ginagawa natin nakalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Amen po? Lahat ng gawain na naaayon sa kanyang banal na salita. Marahil sa panahon natin ngayon ay napakahirap gumawa ng tama. O kaya naman ay napakadaling gumawa ng mali. Amen po? Dahil sa mga rejection, sa mga judgment ng mga tao, sa lahat ng mga maaaring ibato sa atin ng mga kapwa natin, na kahit gumawa ka ng tama, ay may masasabi pa rin sila sa iyo. Andyan yung pagtatawanan ka, pag tayo nagsishare ng salita ng Diyos, sasabihin parang loko-loko, pag tayo sumasayaw, nagtataas ng kamay. Andyan yung pinipigilan ng mga magulang ang mga anak na dumalo sa mga gawain ng Diyos. Pinipigilan ng mga asawa ang kanilang mga asawa upang dumalo sa mga gawain at makapaglingkod sa Panginoon. Tandaan po natin na wala tayong dapat panglingkuran, kundi ang Panginoon lamang. Na wala tayong dapat i-please, kundi ang Panginoon lamang. Sapagkat nasusulat po yan sa Colossus chapter 3 verse 23. Ang sabi ay, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Wala po tayong dapat bigyan ng kaluguran kundi ang ating Panginoon. Gumawa tayo mga kapatid na naaayon sa Panginoon para sa Panginoon lang. Amen? At ang pangatlo po, kung bakit pa tayo nanatili sa daigdig, ang iglesia ang kasangkapan upang maipakilala sa lahat ng kapamahalaan at may kapangyarihan sa langit man o sa lupa ng karunungan ng Diyos. Ito po ay mababasa natin sa Efeso 3, 8 to 10. At maging ang pagpapakasakit at pagdurusa ng apostol ay alang-alang dito. Sabi nga po dito, si Apostol Pablo po ang nagsasalita dito. Siya po ang may sabi nito. Ako ang pinakahamak sa lahat ng mga pinili ng Diyos. Gayon may minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang natatanging karapatang ito. Ano po ang karapatang ito? Ang mangaral ng magandang balita sa mga hentil tungkol sa di masukat na kayamanan ni Kristo. At magpaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ng Diyos ang kanyang lihim na plano. Sa mga nakaraang panahon ay inilihim ito ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan sa kalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. Si Apostol Pablo po ay, alam naman po natin na siya dating taga-usig ng mga mananampalataya. Determinado po siya noon na lipulin ang mga Kristiyano. Malupit po siya sa pagtupad ng hangaring ito dahil naniniwala siya na ang ginagawa niya ay para sa Diyos. Sinikap niya na wasakin ng iglesia, pinasok ang mga bahay-bahay at kanyang kinakaladkad at ibibilanggo ang mga sumasampalataya sa Panginoong Hesus. Ngunit binago siya ng Panginoong Hesus.
Kaya pakumbabang sinabi niya na siya ang pinakahamak sa lahat ng mga pinili, subalit pinagkaloob pa rin sa kanya ng Panginoong Hesus na ipangaral ang mabuting balita sa mga hentil at di masukat na kayamanan ni Kristo. Ano pong tinutukoy dito na kayamanan ni Kristo? Ito po ay yung mga espiritual na pagpapala na natatanggap ng mga mananampalataya sa Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Halimbawa po, dito ay ang pagtubos at ang pagpapatawad sa ating mga kasalanan, kaloob na buhay na walang hanggan, ang pananahan ng banal na Espiritu, at ang pangakong maging kasamang tagapagmana ni Kristo sa kaharian ng Diyos. At lahat po yan sa iglesia po itinuturo. Kaya nga po sa bawat iglesyang pinupuntahan noon ni Apostol Pablo ay pinapanalangin niya ito at tinatagubilin niya sa mga matatanda at ituturo sa kanila kung ano ang mga dapat ituro. Maging sa mga sulat niya sa mga iglesia habang siya ay nakakulong, ganon din po ang mga turo niya. Kaya nga po ang iglesia, ang kasangkapan upang maipakilala sa lahat ang karunungan ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Dito, tayo ay natututo tungkol sa Diyos, sa kung sino siya at ang mga plano niya sa atin, ang pagka-Diyos ng Panginoong Hesus, ang muling pagkabuhay, ang muling niyang pagbabalik, mga biblikal na doktrina upang maging matatag tayo sa ating pananampalataya. At marami pa pong iba na maging kung ano ang dapat nating ipamuhay sa araw-araw. Dito sa iglesia, nararanasan natin ang pag-ibig ng Diyos. Dito sa iglesia, nararanasan natin ang pagmamahalan ng bawat isa. Dito sa iglesia, ang lahat ay nagtutulungan. Paano ka nga po lalakas kung mag-isa ka? Sino magpapalakas sa'yo? Paano ka tutulungan kung mag-isa ka lang? Walang tutulong sa'yo kung mag-isa ka lang. Sa iglesia po nangyayari ang lahat ng ito. Ang iglesia ang siyang tanging kasangkapan sa pagpapalago ng mga mananampalataya at pagsasakatuparan ng mga plano ng Diyos sa atin. Hindi tayo ang nagtayo sa iglesia. Tayo ang itinatayo nito. Hindi rin tayo ang nagpapalago sa iglesia. Tayo ang pinalalago nito. Amen po? Amen. So ano nga ba ang plano ng Diyos para sa bawat mananampalataya? Pangatlo po, ang palaguin tayo sa pananampalataya sa pamamagitan ng iglesia. Ayan po. Hindi lamang tayo iniligtas ng Diyos sa kapahamakan, hindi lang tayo ginagamit ng Diyos bilang mga saksi, tayo din po ay pinalalago sa ating pananampalataya sa pamamagitan ng iglesia. Walang anumang nangyayari sa buhay ng isang Kristiyano na aksidente lamang po. Anuman ang dahilan o nangyayari, ang mga ito ay pinapahintulot ng Diyos para sa ating paglagong espiritual. Ito ay upang tumaas ang antas ng ating pananampalataya, upang hindi tayo talunan sa bawat pagsubok na dumarating sa ating buhay. At ang pinakapangunahing instrumento ng Diyos para sa atin ay ang iglesia. Kaya nga dapat walang mananampalataya na wala sa isang iglesyang lokal. At bakit nga ba kailangan ng iglesia? Ito po. Una, ang iglesia ang kapaligirang itinakda ng Diyos upang tayo ay turuang sumunod sa mga turo niya sa pamamagitan ng mga apostol, propeta, ebanghelista, pastor at guro. Ito ay hanggang sa makamtam natin ang kalubusan ng pagkakaisa at kaganapan sa Panginoong Hesus. Mababasa po natin yan sa chapter 4, verse 11 to 13 ng Efeso.
At ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ibanghilista, ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikauunlad ng iglesia. Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Ayun po, binigay ni Jesus ang mga apostol, mga propeta, mga ibanghilista, mga pastor at guro upang isakdalang mga banal sa mga gawaing paglilingkod. Ibig sabihin, hindi po tayo lalago mag-isa. Hindi tayo lalago na mag-isa. Ang mga apostol at propeta ang nagtatayo o nagtatanim at nagpapatatag ng mga iglesia. Tulad ng ginawa noon ni Apostol Pablo at Bernabe sa aklat ng mga gawa. Sa bawat iglesyang pinupuntahan nila ay humihirang sila ng matatanda na mamamahala at matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito'y itinatagubilin nila sa Panginoon na kanilang pinananaligan. Ang mga ibanghilista naman, sila po yung humahayo, nangangaral din at gumagawa ng himala. Tulad nga po ni Felipe na sinasabi lang sa Biblia na siyang ibanghilista sa mabuting balita. Nagpapalayas din siya ng masasamang espiritu at sa mga taong sinasapian nito at nagpapagaling ng mga may sakit, mga may pilay, mga lumpo. At sila'y nakakalakad ng muli. Kaya nga marami ang nakikinig sa kanyang pangangaral. Si Felipe po ang tinutukoy dito. At ang mga pastor at guro naman, ang nagtuturo at nagpapaliwanag tungkol sa mabuting balita. Lahat po sila ay nangangaral ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Yung pastor, yung guro, yung ibanghilista, apostol, lahat po yan nangangaral tungkol sa mabuting balita. At paano titibay ang katawan ni Kristo, ang iglesia ayon kay Pablo? Ang iglesia ay lalago habang ang mga hinirang ay naglilingkod sa gawaing ipinagkatiwala sa kanila. Ang bawat isa ay may bahaging gampanin sa iglesia. Ang bawat isa ay itinawag po upang maglingkod. Isang bagay ang mahalaga sa lahat na ang lahat ay maglingkod. At walang lugar na makikita ang paghihiwalay o maging ang pagkakaiba sa pagitan ng mga naglilingkod at hindi naglilingkod. Kaya kung hindi ka naglilingkod sa Panginoon, hindi ka po lalago. At ang iglesia ay hindi titibay. Kaya nga po patuloy tayong tinuturuan sa pamamagitan ng mga online Bible studies, school of workers, at sa ganito pong gawain tuwing araw ng linggo. Ang pag-aaral natin ng salita ng Diyos, gaya po ng ginagawa natin ngayon. Tandaan po natin na meron lamang pong isang katawan, tayo kay Kristo. Gagawin natin ang lahat ng magagawa ayon sa ipinagkaloob na spiritual gifts at kung anong mga roles natin sa ministry. Maging pastor man, elders, worship leaders, music teams, musicians, o kahit mga miyembro po ng iglesia. Lahat po yan may gampanin. Maging mga naglilinis ng church, mga nag-aayos ng upuan, lahat po yan. Kabahagi po yan ng iglesia. Para bawat isa ay lumago sa pagkakilala at pagkakatulad kay Kristo. Sama-sama po tayo. Magkaisa po tayo upang maihanda ang bawat isa sa paglilingkod sa Diyos para sa ikalalago ng iglesia. Amen po? Bakit ba kailangan ng iglesia? Number 2, ang iglesia rin ang kapaligirang nagbibigay ng tensyon at pagkakataon
na limiin at baguhin ang ating mga pag-iisip at pag-uugali sa buhay. Ito ay nagaganap kapag nararanasan natin ang mga sumusunod. Una, sa mga mapanlinlang na guro at turo na nagpapahamak sa kaluluwa. Halimbawa nga po yung pagsunod sa kautusan. Sabi po sa Efeso 4, verse 14, hindi na tayo matutulad sa mga batang nadadala ng bawat aral. Parang sasakyang dagat na sinisiklot-siklot ng mga alon at tinatangay ng hangin. Hindi na tayo malililan ng mga taong ang hangad ay ibulid tayo sa kamalian. Meron po mga sekta na nagsasabing sila ay mga Kristiyano. Pero para sa kanila, si Kristo ay hindi Diyos. Di po ba? May alam po kayo niyan. Tulad nga po ng Iglesia ni Cristo na ang sabi sa doktrina nila ay si Kristo daw ay tao lang at hindi Diyos. Ang sino mang ibig daw maligtas ay dapat umanib sa kanila, sa Iglesia ni Cristo. Kaya pala ang dami-dami nilang miyembro dahil gusto nilang maligtas. Ganyan din po ang mga Mormons, yung Jesus Christ of Latter-day Saints. Ang iba naman po ay divine ang pagtingin nila kay Jesus, but not fully God. Small G lang yung God nila tulad ng saksi ni Jehovah. Meron naman nagsasabi na siya ang Kristo. Kaya lang ngayon nagtatago na. May wanted na, may reward ng 10 million. Oh, baka alam nyo kung nasaan yun. 10 million na kayo. At nito lang po ay maraming tumutuligsa nga po sa isang pastor na nagsuturo ng sarili niyang opinion lang siguro ito, sarili niyang opinion. Ibig sabihin, ginagamit lang nila ang relihiyon para sa kanilang mga pansariling ambisyon, para sila maging sikat, maging makilala, at higit sa lahat, yumaman. Ang tinataas nila ay ang kanilang mga sarili, hindi ang Diyos. Kaya kung titingnan natin, kung doktrina lang po ang pag-uusapan tungkol kay Kristo, tama po ang tinuturo ng Katoliko. Tama po yung sinasabi na lang, si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Kaya lang, dahil sa matagal ng tradisyong hindi maalis-alis, lalo na dito sa Pilipinas, lumalabas na si Jesus po ay hindi supreme o hindi dakila sa kanila. Bakit po? Dahil sa debosyon ni kina Maria at kung sino-sino mga santo at santa, nagkakaroon po ng kahati ang ating Panginoong Jesus. Pansinin niyo po, ang kanilang mga simbahan ay pinangalan sa kung sino mga santo at santa, maging ang mga kalye, pangalan na nila. At sila ay sumasamba. At sila ay sumasamba sa mga rebulto. Rebultong gawa sa semento, rebultong gawa sa kahoy. Yan lang po ang hindi tama sa kanila. At kahit di naman po tayo mga Kristiyano, we confess that God is fully God. Pero sa ating worship, sa ating mga commitment, sa devotion natin sa Kanya, ay parang hindi siya dakila. Ibig sabihin, kulang ang ating commitment sa Kanya. Alam niyo po sa church, marami ang gifted, pero hindi lahat committed. Marami committed. Amen po? At lalo na kung ang pag-uusapan ay ang araw-araw na pamumuhay natin, lumalabas na higit na mahalaga sa atin ang sarili natin, ang pamilya natin, ang trabaho natin, ang pag-aaral natin, ang cellphone natin, pakikipagrelasyon, negosyo, mga pangarap natin sa buhay, pera, at marami pang iba. Lumalabas na meron pang higit kay Kristo. Naaalala lang natin ang Panginoon tuwing araw ng linggo. May 7 araw sa isang linggo, pero itinatapat pa rin natin ang pamamasyal
pag-outing, paglalaba, pag-out of town, pag-araw ng linggo. Minsan nga po, tinataon pa natin ang ating mga sakit pag-araw ng linggo. Pastor, di po ako makakapagsamba. Nilalagnat po ako. Pastor, masakit po ang ulo ko. May ubot sipon po ako. Pero yun pala, napuyat lang nung Sabado ng gabi dahil may kachat sa cellphone. Pero ang dapat na ginagawa natin ay Sabado pa lang ng gabi ay hinahanda na natin ang ating mga puso't isipan para sa ating pagsamba kinabukasan. Ganon din ang ating mga gagamitin, mga damit. Dapat nakahanda na yan. Para pag araw na linggo ay wala na tayong iniintindi, kundi ang pagsamba na lang natin sa ating Panginoon. Ang ibig ng Diyos ay lumago tayo sa ating mga spiritual na buhay o sa ating pananampalataya upang hindi tayo malinlang ng mga false prophets na tinatawag, yung mga bulaang propeta, mga ngaral, mga huwad na mga ngaral. Dapat alam po natin kung anong sinasabi ng Biblia tungkol kay Kristo. Dapat malaman natin na si Jesus ay Diyos. Mula pa ng eternity past hanggang sa eternity future, ay Diyos na siya. Kaya nga po, pag may kumatok sa pintuan natin na magagandang babae, mga matitipon ng mga lalaki, at sinabi na maghahayag siya ng salita ng Diyos. Pero sinasabi nila na si Kristo ay hindi Diyos. Huwag na po natin silang pag-aksayahan ng oras. Huwag na natin pag-aksayahan ng panahon. Hindi na natin kailangan makipagdebate sa kanila. Lalo na po kung wala tayong masyadong kaalaman sa salita ng Diyos. Marami po silang alam sa Biblia. Tatalunin po tayo kung tayo makikipagdebate sa Kanya. Hayaan na lang po natin sila. Huwag na nating pansinin. Mag-inat din po tayo sa mga panunood sa YouTube. Maraming magagaling magsalita diyan. Kung makapanood kayo, magagaling talagang magsalita. Pati mga facial expression nila, yung mga kamay, pagtaas-taas, kulang na lang po sumayaw eh. Magagaling sila, kaya hindi ka po aantukin. Ang mga sinasabi nila ay mas marami ang mali kaysa tama. May mali naman, pero mas marami. May tama naman, pero mas marami po ang mali. Kaya para makasiguro po tayo, kay pastor kayo magtanong. Itanong kay pastor. Upang kung mayroon tayo hindi naintindihan sa mga doktrina, magtanong tayo kay pastor upang maipaliwanag niya kung anong mga dapat. At tandaan po natin, kung tayo aanib sa isang relihiyon, dapat malaman natin kung anong doktrina nila, kung anong pinaniniwalaan nila. Tulad nga po dito sa JFCM, may doktrina po tayong pinaniniwalaan, yung tinatawag na statement of faith. Halimbawa na nga po, sinasabi doon na ang Biblia ay salita ng Diyos. Sinasabi doon na ang Panginoong Hesus ay pinanganak ni Virgin Mary, namatay para sa ating kasalanan, nabuhay na muli nung pangatlong araw at umakyat sa langit at bumalik para hatulan ang mga buhay pa at mga patay. Yun po ang mga example ng statement of faith ng GFCM. Ganun din na naniniwala sila na ang iglesia ay katawan ni Kristo, na si Jesus Kristo mismo ang pangulo. Ganon din na naniniwala sila sa baptism at sa breaking of the bread. Naniniwala po tayo doon. Ganon din sa sanctity ng marriage, na ang kinakasal ay hindi babae sa babae, hindi lalaki sa lalaki, kundi isang lalaki at isang babae. Naniniwala din po tayo na ang lahat ng tao ay nagkasala at sa biyaya lamang ng Panginoon tayo naligtas.
sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesus. Yan po ang mga ilan na sa mga statement of faith ng Jesus First Christian Ministry overall po. 10 po yan eh. Ilan lang yung naalala ko eh. Kaya po, para wag di tayo malinlang sa ating mga pananampalataya, sa ating mga doktrina, patuloy din po tayong magbasa at mag-aral ng salita ng Diyos, yung pagbabasa ng Biblia, mag-devotion, reflection, magkaroon po tayo ng quiet time sa ating Panginoon. Amen? At isa pa po, bakit nga ba kailangan ng iglesia? Ito ang nagbibigay tensyon. Ang iglesia rin ang kapaligiran ng bibigay ng tensyon at pagkakataon na limiin at baguhin ang ating mga pag-iisip at pag-uugali sa buhay. Ito ay nagaganap kapag naranasan natin ang mga sumusunod, yung sa mga masasakit o matatamis na katotohanang ipinahayag sa pamamagitan ng pag-ibig. Halimbawa dito ang patay na pananampalataya. Nasusulat po sa Biblia na darating ang panahon na ang pakikinggan na lamang ng mga tao ay ang nais na lamang nilang marinig. Hindi makikinig sa wastong aral. Puro sugar-coated teachings ang gusto lang nilang marinig. Sinasabi po yan sa 2 Timothy, chapter 4, verse 3. Ang sabi ay, sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lang nilang marinig. Halimbawa na nga po dito yung prosperity gospel. Ang pagnanais ng kayamanan ay isang mapanganib na daan para sa isang Kristiyano na siyang pinaiiwasan po ng Diyos. Sinasabi sa Biblia na ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman ay may mga taong nalalayo sa pananampalataya. Kung ang kayamanan ang layunin ng mga mananampalataya, naging mayaman sana si Jesus nung siya ay nagkatawang tao, di po ba? Ngunit hindi niya ginawa yun. At sa halip ay pinili niya ang buhay na mahirap. Sinabi rin niya na hindi tayo makapaglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Ang mga apostol ay ganito rin ang tinuturo. Tanging si Judas lamang ang alagad na may interest sa pera, sa kayamanan. Nang ipagkadulo niya ang Panginoong Hesus kapalit ng 30 pilak. Kaya mag-ingat po tayo na hindi madaya ng kaaway. Mas naisin pa rin natin pakinggan ang katotohanan na kahit masakit, ulitin ko, na kahit masakit, kaysa ang matatamis na salitang nagpapahamak sa atin. Tandaan natin na ang paglago ay hindi madaling proseso. Dadaan at dadaan tayo sa sakit at pagpipino. Pero lagi nating tandaan na tumayo tayo sa katotohanan. Huwag nating takpan ang katotohanan ng matatamis na salita. Tandaan po natin, mas magandang masaktan ka sa katotohanan kaysa mapahamak ka. Amen po? At isa pa po, sa paggamit ng bawat kaloob sa bawat isa na siya nagpapatibay sa katawan ng Panginoon o Iglesia. Hindi kaloob sa iilan, kundi kaloob sa bawat isa. Sabi nga po sa Efeso 4 verse 16, sa pamamagitan niya ay nabubuo ang katawan mula sa mga bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasukasuan. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang spiritual na kaloob ay binigay sa biyaya lamang at hindi nakabase sa pagiging karapat-dapat o personal na abilidad ng isang tao.
Sa halip, ibinibigay ito ayon sa sarili niyang pagpapasya. Ang mga kaloob ay binibigay sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Kaya nga po, ang mga kaloob ay bahagi ng bagong buhay na kaloob sa atin kay Kristo. At ito po ay ibang-iba sa ating nalalamang kakayanan o naisin bago ang ating kaligtasan. Pinapaliwanag po sa 1 Corinthians 12 verses 4 to 7 na iba't iba ang spiritual na kaloob. Ngunit iisa lamang ang espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba-iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. Para sa ikabubuting ng lahat, ang bawat isa ay binigyan ng patunay na nagpapakitang nasa kanyang espiritu. Bagamat ibang-iba ang mga kaloob ng mga mananampalataya, ngunit ang lahat ng ito ay itinakdang gamitin upang pagtibayin ang katawan ni Kristo at para sa kalwalhatian ng Diyos. Ilan nga po sa mga kaloob nito ay ang pagtuturo. Ito yung pagpapaliwanag ng katotohanan ng salita ng Diyos ng may kasimplihan at kawastuhan. Yung pagpupropesiya, ito yung buong tapang at walang takot na pagpapahayag ng katotohanan. Pag-iibanghelyo, ito yung masigasig na pagdadala ng kaluluwa tungo sa kaalaman ng pagliligtas. Ganun din yung pagpapastol. Ito naman yung pangangasiwa, pagtuturo at pangunguna sa iglesia. Kasama na rin po dito ay yung pagkakaloob. Ito yung pagbibigay ng mga material na bagay o kaya pera, gaya ng pera upang lumawak pa po ang gawain ng iglesia. Tandaan po natin na ang layunin ng kaloob ay upang sa lahat ng bagay ay mapapurihan natin ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Amen po. Ang iglesia po ay lumalago sa pagmamahal. Mula kay Jesus, ang simbahan, kapag bawat miyembro ay nagtatrabaho, naglilingkod, nagmiministeryo, ang buong church po, buong iglesia ay lumalago sa pagmamahal. Ang gawain ng iglesia ay hindi lamang para sa mga pastor, hindi lamang po sa mga elders, sa mga leaders. Ito ay gawain ng lahat ng mananampalataya. Subukan po natin na kumuha ng bahagi sa bahagi ito, sa gawain ito, at makikita natin na mayroon pala tayong maiaambag na gawain ng Diyos. Lahat tayo ay dapat matuto bilang alagad. Hindi tayo tinawag upang pumuna at manood lamang. Mahalaga po ang ating pakikibahagi sa gawain ng iglesia. Ang dahilan ay ang pagkakaloob sa atin ng Diyos ng mga kaloob na kakayahan. Meron tayong mga talent na maaring ipaglingkod sa Diyos. Dapat na magkaisa ang mga kaanib ng iglesia sa diwa ng pag-ibig. Sabi nga po sa 1 John 3:16, take note po, 1 John 3:16, hindi John 3:16 lang po. 1 John 3:16, dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya't dapat din nating ialay ang ating buhay para sa kapatiran. May lakas po sa pagkakaisa. Kapag ginagamit natin ang lakas na ito, ay nagagawa natin ng madali at maayos ang ating tungkulin sa Diyos. Amen po? So yan nga po. Ano nga ba ang mga plano ng Diyos para sa bawat nananampalataya? Ang iligtas tayo sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ang gamitin tayo sa pagliligtas ng sanlibutan ito. Ang palaguin tayo sa pamamagitan ng iglesia. Yan po sa ating paglalagong. Maraming mga Kristiyano ang gustong buhay ay buhay na walang pagsubok, walang paghihirap, lahat matiwasay. Akala nila ito ay karapatan nila bilang anak ng Diyos. Wala pong ganyang pangako sa salita ng Diyos.
Hindi ni minsan inilarawan ang mga mananampalataya na parang mga batang laki sa layaw. Ang katotohanan, ang buhay ng isang Kristiyano ay hindi madali. Ito ay buhay tulad ng buhay sa panahon ng giyera. Kaya kalimutan na natin ang katang-isip na ang buhay Kristiyano ay bed of roses. Bagamat maraming pagsubok ang ating dinaranas, masunod lamang ang kalooban ng Panginoon. Hindi tayo nakatuon sa mga paghihirap, kundi sa tagumpay na ating inaasam at makakamit. Amen. Sa Efeso 6, talatang 10 hanggang 18, yan din ang sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang maikling sulat sa mga unang iglesia. Ang tinutukoy po dito ni Apostol Pablo ay ang baluting kaloob ng Diyos. Ito po yung bigkis ng katotohanan, takip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid, isuot ang panyapak na pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita, ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang panangga at pamatay sa lahat ng nagdiliyab na palaso ng masama, isuot ang helmet ng kaligtasan at ang tabak na kaloob ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Sinasabi rin niya po dito na manalangin sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu at lagi tayong maging handa. Kailangan gamitin natin ang buong kasuotang pandigma, manindigan at lumaban. Ang paglalarawang na ito ay tulad sa isang sundalo na kahit nasasaktan, nasusugatan, o kaya ay duguan man, subalit sa katapusan ng laban ay nakatayo at matagumpay. Amen. Ngayon po, may panawagan po. May panawagan sa bawat isa, yung hamon. Ngayong nalaman na natin ang plano ng Diyos para sa bawat isa. Ikaw ba ay nakahandang sumang-ayon at sundin ang plano ng Diyos sa iyong buhay? Ikaw ba ay nakahandang manindigan sa iyong pananampalataya? Handa ka bang ipagtanggol ito sa mga kaaway ng Diyos? Handa ka bang mamuhay na may kabanalan at katwiran bilang anak ng Diyos? Ikaw ba ay nananabik sa paglawalhati sa iyo ng Diyos sa hinaharap? Kung ang lahat po ng kasagutan natin sa mga tanong na ito ay oo, praise God. Nawa, piliin natin ang plano ng Diyos para sa atin, para sa walang hanggan. Pagkat ito ang pinakamabuti, ito ang pinakamainam. Amen? Maraming salamat po at nawa ay may natutunan po tayo sa ating pinag-aralan tungkol sa mga plano ng Diyos sa atin bilang mananampalataya. God bless po.